Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Korte kumanta na. Nako, lagot, tuloy ang online voting. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa malalawaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga po mga karibin natin, mukhang tuloy po ang online voting dahil po sa statement na ito ng Supreme Court. Ito po mga kababayan, kahapon po ito, April 23, 2025, spokesperson po ng Supreme Court. Sabi po dito, Supreme Court takes no action on petition against overseas online voting. Yan mga kababayan. Mukhang tuloy-tuloy po at magpapatuloy ang online voting po ng ating mga OFW, mga kababayang OFW. So, hindi po pinansin, no? Or something na napansin pero hindi binigyan ng aksyon yung petisyon ng ating mga kababayan na about dito po doon sa kumalat, no? Na pagboto na iba po yung lumalabas na pangalan mga kababayan. Marami pong nagsabi na please stop online voting, pero ang sabi po ng Supreme Court, wala po silang gagawing action dyan mga kababayan. So, ano po ang inyong opinion? No? Patuloy pong mamamayagpag ang COMELEC. Nasusunod or masusunod ang COMELEC ngayong eleksyong ito. Itong online voting na ito. Ang problema lang kasi naman dito sa online voting mga karibin natin, no? Kasi po iba po yung hindi po maintindihan ng ating mga kababayan yung encrypted na sinasabi ni Garcia, sapagkat iba po yung lumalabas. May pangalang lumalabas, no? Sabi nila walang pangalang lumalabas pero meron namang pangalang lumalabas doon po sa resibo, pero yun po ay hindi po mga ibinoto ng mga botante mga kababayan, no? Iba po yung lumalabas sa kanilang mga binoto mga kababayan. Kaya diyan po nagkaka-diferensya, no? Itong online voting na ito. Pero yan, nagdesisyon po ang Supreme Court na wala po silang gagawing aksyon mga kababayan doon po sa petisyon ng against overseas online voting. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong mga nag-trending, mga kababayan, ng mga balita. Ito po isa. Mula po sa Daily Tribune, 3 hours ago, sabi po dito, dream no more, 20 pesos rice is here. Ako nagulat ako dito mga kababayan, dito po sa Department of Agriculture. Bigla na lang 20 pesos na kilo ng bigas. Available na. Hindi kaya ito ay for election purposes only? Gusto niyo lang yatang bumawi no? Gusto niyo lang kumbaga pampalubag loob sa Visayas, kasi sa Visayas region mga kababayan 20 pesos ng kilong bigas available na daw, sabi po, no, ni Agriculture Secretary mga karibin natin, no? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Pero ang una kong pumasok po sa isip ko ay baka pampalubag loob po ito dahil malapit na po ang midterm election mga kababayan. So yan, 20 pesos ang problema rin dito kung ano po yung quality ng 20 pesos per kilo na ito. Yung quality po din ang hinahanap ng ating mga kababayan, alright? Pero I think wag kayong magpabudol
Wag po kayong magpapabudol sapagkat maybe this is one of their way, no, to gain trust, no. Itong si President Bongbong Marcos Jr., no. Agad-agad 20 pesos ng kilo. Kaya naman pala. Bakit hindi nyo ginawa nung una pa lamang? Sige nga. Diba? Kaya nyo naman palang gawing 20 pesos per kilo ng bigas. Bakit nung una pa lang hindi nyo na ginawa? Yan po ang pangako ninyo. Oh. Ibig sabihin, may something na naman po dito at I think they're going to budol-budol na naman, mga kababayan. Wag na po kayong magpadala sa mga ganitong estratehiya, mga kababayan. Ha? Okay. Ito pa. Pasadahan din po natin itong mga balita, mga kababayan. Ito. Tinira na naman po nila ang China. Nako po, sabi nga po sa comment, nako, magti 3 years na po ang administrasyong ito. China pa rin. Nako, eto, basahin po natin to para mas lalo nating maintindihan. Sabi po dito, mga kababayan, there are indications that information operations are being conducted by that are Chinese state-sponsored in the Philippines that are actually interfering in the forthcoming election. Naku po. Pati ba naman eleksyon? Pati ba naman kabulastugan na gagawin sa eleksyon, isisisi nyo pa rin sa China? Ha? Ano na tayo? Baka, well anyway, di ba, mas nakikita nga ng taong bayan na mas nakikialam po, no? Ang US kaysa po sa China. Pero ito po ang kanilang findings. Just in, Assistant Director General Jonathan Malaya on Thursday confirmed that indicators of foreign interference, especially from China, have been detected in connection with the Philippines' upcoming 2025 midterm election. Talaga ba? Ha? Dati, dati Duterte lang ang inaano ninyo Diba? Duterte, pro-China. Ngayon, China na talaga, mga kababayan, at election pa ang pinakikialaman. I think this is only mind conditioning, no? Ito, pure opinion po ito, personal opinion, mga kababayan. And maybe, this is a mind conditioning sa maybe mangyayaring eleksyon, no? Kasi pag nanalo po, no? For example lang nanalo po ang PDP laban, sasabihin nila, ay dahil dahil nakialam po yung China sa eleksyon ng Pilipinas. Ha? Hindi nyo ba nakikita yung suporta ng taong bayan sa PDP laban? Huwag nyo na pong ikondisyon dahil alam na talo na po no? Wala na pong suporta ang administrasyong ito sa masang Pilipino. That's why you are now, no, making ways to condition the mind of the ordinary Filipino na baka pagdating pa ng araw mapaniwala nyo pa sila. For example, manalo ang PDP laban. Ay, ulitin natin ang eleksyon kasi nakialam po ang China. Parang ganun, di ba? Just advance na tayo mag-isip O baka ganun ang gusto nyong mangyari. Huwag naman sana, mga kababayan. Huwag naman sana ang ganitong mga mind conditioning. Hindi na po ito Parang hindi ka panipaniwala na yung China ay mangingialam sa eleksyon. Ano ang mapapala ng China, no? Kung makialam sila sa eleksyon natin? Sige nga. Baka pa ang US, di ba? Posible pang makialam ang US dahil marami po silang dito military base, di ba? Yung EDCA. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto, panawagan ko kay Atty. Claire Castro, kay Jose Claire Castro. Eto na po yung inaantay mo na ebidensya na gusto mong masaksihan. Eto, 2 estudyanteng nagmemeryenda patay matapos pagkamalang sangkot sa rambol. Yan isa po yan. At eto pa, mga kababayan, di ba gusto ma-experience ni yung mga krimen? Eto pa, Rizal, Cagayan Mayor shot dead during campaign sortie. Anong tawag mo yan? Hindi po ba ito mga krimen? Attorney Jose Claire Castro?
Yusek Attorney Claire Castro, hindi po ba ito mga krimen na ibinabalitang ito? At sinasabi niyang wag daw tayong agad-agad na maniwala, 'di ba? Doon sa interview sa kanya, wag tayong agad-agad na maniwala kasi siya ay hindi niya naman daw na i-experience yung mga ganitong kriminalidad. Kung di ba naman, nako po, gusto niya palang makita ng harap-harapan bago siya maniwala sa mga balita, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dito kay Attorney Claire Castro na talagang napaka taba ng utak, no? Dahil nga po dyan mga kababayan, eto, gusto ko lang sa inyo, gusto ko lang tanungin kayo, kung papipiliin kayo ng the best or award, di ba? Kung bibigay tayo ng award, no? Sa best spokesperson ng Malacanang, sino po ba ang papaboran ninyo? Etong si former or ex spokesperson Attorney Harry Roque or si Yusek Claire Castro, mga kababayan? Diba? Kitang-kita na. Kitang-kita na po ang panalo. Palagay ko nga wala sa kalingkingan si Yusek Castro dito po, kaya Attorney Harry Roque. Spokesperson Attorney Harry Roque. Parehas naman po silang attorney. Kaso nga lang mapurul yung isa naman matalim, 'di ba? Matalim yung utak ng yung isa naman mapurul ang utak. Kaya palaging wala. Palaging bangang din yata no, mga kababayan. So, yan. Attorney Harry Roque, Yusek Claire Castro. Aba. I-comment nyo na, 'di ba? Ito pa mga karibin natin, last po natin pag-uusapan tapos i-play na po natin yung video. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, huwag nyo iboto yung Tingog Party List kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Nako po. Yan mga kaubayan. Doon po sa mga nakikinig at nanonood dito po sa ating channel, mga karibin natin, huwag po nating iboto ang Tingog Party List kasi ang boto ng Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento dyan? Alright, eto na, simulan na po natin yung video panoorin na po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba dahil matapos ang kaliwat ng mga isyong ipinupukol sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte, at kahit pagtulungan pa ito ng mga politikong gusto siyang patalsikin sa pwesto ay tila sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Dahil sa kabila nga ng lahat ng ito ay tila lalo lamang lumakas ang tiwala at suporta ng taong bayan para kay Vice President Sara Duterte. Samantala tila binasag na rin ng Commission on Audit ang buong katotohanan matapos na sila'y maglabas ng isang report kung saan nakasaad dito na malinis at walang halong korupsyon ang naging track record ng Office of the Vice President sa pamumuno ng kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte, na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng mga bumabatikos at kumakalaban kay Vice Presidente Sara Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa ilalim ng Office of the Vice President. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos ngang mag-viral sa mundo ng social media ang naging report kamakailan ng Commission on Audit o COA na siyang tila sumampa sa mga kongresista na patuloy na nanggigipit kay VP Sara Duterte matapos nitong patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ni VP Sara. Tila pinopolitika lamang umano ang lahat ng mga kontrobersiyang binabato laban sa Office of the Vice President, kaya tila kahihiyan lamang umano ang aabuti ng mga politikong
pumirma para lamang ipa-impeach ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ayon niya sa viral report ng COA, despite relentless accusations, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of the Office of the Vice President's financial transactions with proof beyond reasonable doubt. No impeachable offense exists, only political noise. Dahil sa naturang balita ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, kahit anong gawin nila basta malinis ang konsensya, mananaig ang katotohanan. Kaya malaki ang tiwala ko kay VP Sara dahil yan ang tunay at dalisay na paglilingkod sa bayan. We will support you, madam, until you become a president of our country. Ayan na, panalo pa rin si VP Sara sa kabila ng lahat ng mga pinupukoy sa kanya ay nalaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba. Kaya pahiya kayong lahat ngayon sa desisyon at report ng COA. At narito, panoorin pa natin ang buong video. BBM, ayan si BBM, pabagsak na po at yung kanyang mga kalyado unti. So yan mga kababayan, no, sa kabila po ng kaliwat kanang paninira, pagsira sa dangal at pangalan na Duterte, especially Vice President Sara Duterte, no? Hindi po sila nagtagumpay habang sinisiraan po nila si Vice President Sara Duterte, lalo naman pong nag-aalab, no, yung suporta ng bawat isang ordinaryong Pilipino dito po sa ating Vice President, mga karibin natin. So, at habang patuloy nilang sinisira si Vice President Sara Duterte, patuloy ding bumababa ang kanilang mga trust and approval ratings, mga kababayan. Bakit kaya? Isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, no? Hindi po epektibo ang kanilang mga ginagawang mga estratehiya, no, para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.